Pwede po ba nating hawakan na ang ating mga kamay, hindi pala, hawakan natin ang ating mga puso, okay? And just say, I speak Jesus over my heart. I speak Jesus over my heart. Yes, ngayon handa na tayong makinig sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panandalian po tayong yumuko at atin pong igalang ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at kayo rin po ang Diyos na may akda ng aming mga buhay, O Diyos. Kami po ay sama-samang nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya naman, bawat isa sa amin ay narito, Panginoon, upang maaming maibigay sa inyo ang pinakamataas na papuri, O Diyos. Sabi nga po sa aming inawit kanina, Panginoon, we give you the highest praise, O God. Hindi lamang highest praise, Lord, kundi we want to give you the highest praise and adoration, O God. Nais namin, Panginoon, ibigay sa inyo lahat ng pagpupuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Because you deserve it, O God. You deserve to be worshipped, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama. Hayaan niyo po na patuloy naming maranasan ang presensya niyo, Panginoon, sa araw na ito, O God. Hayaan niyo po muli niyo po kaming katagpuin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Kanina pa lamang pagising namin, naranasan namin ang panibago niyong katapatan, O Diyos. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, kung paano kayo itaas sa aming mga buhay, O God. At sa aming pakikinig, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, hayaan niyo po kami, Panginoon, na maramdaman namin, O Diyos, ang inyong pong mga salita, Panginoon, na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, O God. Alam namin, Lord, alam ko, Panginoon, na hindi basta-basta ang aming pinagdadaanan sa buong linggo na ito, Panginoon. But the mere fact na narito kami, O Diyos, Panginoon, dahil kayo ay matapat at mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, aming Ama, amin pong hinahayaan ng inyong Santong Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Fill this place, the four corner of this room, ay masanctify po, Panginoon, ang inyo pong presensya, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po muli. Open our eyes of understanding, Lord. Open our eyes, our hearts, O God, upang maunawaan po namin na yung mga salita, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. And palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Sabi ko nga po kanina, napaka-powerful na declaration, no? When you speak Jesus over your life, when you speak Jesus over your circumstance, no? Lahat ay atin pong mapagtagumpayan. You speak Jesus over that empty chairs, no? Lahat ng mga walang nakaupo, just speak Jesus na pagdating ng araw ma-feel ng lahat ng upuan. Amen. Kasi sabi nga ng inawit kanina, walang imposible, no? Hindi lamang tayo mag-speak ng blessing, kundi sabi ko rin kanina is, isa doon sa pinaka-line na gusto ko is, I speak Jesus over my family. Amen? No? So, nandun ka man sa sitwasyon na parang hindi ko kayang dalhin ang aking buong sambahayan, just speak the name of Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. At sa umagang ito po ay isa na naman pong pagkakataon upang marinig natin ang kanyang mga salita. At ang ating pong mensahe sa araw na ito ay pinamagatan ko pong tanananan, The Impossible Dream. Yan, alam ko yan na kaya din po itong awitin ng ating mga kapatid. Sino po nakaalam sa awitin na ito? Ha? Okay. Ito po, pero hindi po natin ito awitin. But the message behind the impossible dream is the vision keeper. Yan. Ano po bang ibig sabihin ng vision? Ano po bang ibig sabihin ng dreams? Okay. Naniniwala po ba kayo sa panaginip? Okay. Naniniwala kayo? Okay. Ang panaginip daw po, sabi sa psychology, is a product of our subconscious.
Okay? Kung ano daw yung mga, bago ka matulog, kung ano yung mga pinapanood mo, kunyari, mahilig kang manood ng mga kababalaghan. Siyempre, tawag doon, maninaginip ka minsan ng mga nakakatakot. Okay? So, kung ano yung pinifeed natin sa ating subconscious, sa ating mga minds, bago tayo matulog, may posibilidad po na managinip ka ng ganon. But, if we feed our minds with the Word of God, 100% po, kakaugnayin po kayo ng Diyos. Sapagkat iyon po yung nasa subconscious natin eh. Mananaginip ka, magkakaroon ka ng vision because dreams have potential revelatory significance. Hindi lang siya basta-basta dreams. Meron siyang relevance kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Dreams were one way that God communicated from the divine realm to the human. Kasi ang Diyos po ay divine. Okay? Masyado siyang, ano ba yung divine? Masyado siyang banal, masyado siyang hindi siya natin arok. Kaya minsan, hindi ka naman pwedeng kausapin ng vocal voice ng Lord na, Brother Alfred. Yan, hindi pwedeng ganun ang Diyos. Sometimes God would just talk to us during our dreams. Okay? And ang dreams at saka vision po ay minsan used interchangeably. Minsan, ang ibig sabihin ng dreams ay vision, ibig sabihin ng vision ay dreams. Ang biblical perspective po ng vision, it's a direct communication from God. Okay? So, minsan ang panaginip, minsan pala hindi natin vision na pala yan ng Lord. Okay? Vision and dreams are prophetic. Maaring mangyari pa lang sa buhay mo. Okay? Maaring nangyari na sa buhay mo o maaring magaganap pa lang sa buhay mo. Amen? Ngayon po, pag-aaralan po natin ang isa pong character sa Bible na kung saan meron po siyang isang panaginip na akala mo imposible. Babasahin po natin matagpuan po yan sa Genesis chapter 37, 1 to 11. Pero atin po muna siyang himay-himayin, okay? In chapter 37 of Genesis chapter 1, sabi po dito, Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. Okay, si Jacob naman po ang ating, actually hindi si Jacob, okay? Tanong po muna tayo, sino po si Jacob? Sino po nakakilala kay Jacob? Si Jacob po yung pinagmula ng 12 tribes of Israel. Siya po yung father ng 12 tribes ng Israel. Okay, si Jacob po ay anak po siya ni Isaac. Yan. Si Isaac po, anak po siya ni Abraham. Naalala niyo si Abraham? Na pinangakuan siya ng Lord na magiging father of all nations siya, pero ang kanyang anak ay nag-iisa lang, si Isaac. Tapos nung meron na siyang anak, hiningi pa to ng Diyos, i-offer mo sa akin. So si Isaac yon. Itong si Isaac, nagkaroon ng anak, dalawa, si Esau at si Jacob. But the favored one is Jacob. So pag-usapan natin si Jacob. Bago po natin aralin, ay kailangan kilala natin si Jacob. Sa verse 2 po, sabi dito, this is the account of Jacob's family line. Ito yung tribo ni Jacob. Okay. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah. Sino itong si Bilhah at saka si Zilpah? Ito pong si Bilhah at saka si Zilpah, ito po yung mga maid servant ni Rachel. Si Rachel po yung nanay ni Joseph. Yan. Kasi meron pong, huwag niyo pong gayahin ha, pero nung unang panahon kasi si Jacob po, ay meron po siyang 4 na asawa. Kasi actually, ang gustong-gusto talaga ni Jacob, mahal na mahal niya talaga is si Rachel. Pero dahil nga medyo trinik siya ng kanyang father-in-law, binigay mo na yung panganay. Kasi dati bawal mag-asawa muna yung bunso. Dapat panganay muna. So binigay mo na si Leah. Okay, si Leah yung kapatid ni Rachel. Ito naman si Bilhah at saka si Zilpah, sila yung mga maid servant. So, doon sa mga maid servant, no, kung tatawagin natin sa panahon ng is parang mga yaya. Sila naman ay nagkaanak din, kaya naman total of 12 sons. Kaya meron pong 12 tribes.
wives. Yan, anak ito ng mga asawa din na kanyang kanyang tatay. And he brought their father a bad report about them. Yan. Ito daw si Joseph, sumbongero kasi ito si Joseph. Sabi niya, alam mo ba, tatay, itong aking mga kapatid ay gumagawa ng hindi maganda. Sabi dito, sabi niya, he brought their father a bad report about them. Sabi ko, ganito ba si Joseph? Sumbongero ba siya? Hindi po. Si Joseph po ay nakikita niya kasi na is it possible daw na itong mga kapatid niya sa ina, kapatid sa ama, ay medyo mga gumagawa ng mga kabulastugan. Kaya sinumbong niya sa tatay niya. Ito po yung konsepto kung bakit sinabi dito that he brought their father a bad report. Sinumbong niya, sabi niya siguro, Tay Jacob, sabi niya, itong mga anak, itong mga kapatid ko gumagawa ng mga hindi maganda. Okay, bad news. Actually, sabi dito, bad report. Ang bad news according to the Bible is when we have rebelled against the Holy God by sinning. Ito daw yung tawag dito kapag nagkasala tayo, ibig sabihin bad news ito, bad report ito. Okay, next. Verse 3. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. Ornate po, ibig sabihin, robe po ito ng iba-ibang kulay. Okay. Bakit kaya si Joseph, yung bida po natin sa mensahe po natin ay, siya po ay paborito ng kanyang tatay. Yes. Ang sabi po dito ay, bakit siya naging paborito? Kasi pinanganak siya ng medyo may katandaan na si Jacob. Okay. Isa pa ay pinanganak si Jacob doon sa babaeng pinanganak si Joseph doon sa babaeng sobrang totoong minahal ni Jacob. At saka palapit na siya sa bunso kasi si Jacob po, dalawa lang silang magkapatid talaga sa totoong nanay. Si Jacob at saka si Joseph at saka si Benjamin. Sila po yung magkapatid na tunay. Okay. Ginawan daw siya ng kanyang tatay ng isang, hindi siya ganun ka-colored, no? Doon kasi, labi doon, the coat of many colors. Iba-ibang kulay. Okay, ano po bang ibig sabihin nito nung binigyan ni Jacob ang kanyang anak ng isang coat? Parang paborito niya. Yan. So, itong si Joseph, paborito siya ng tatay niya. Kaya binigyan siya ng siguro, hindi ko alam kung Louis Vuitton ito o mamahaling coat ito, pero iba-ibang kulay, no? So, ano daw ang ibig sabihin ng binigyan siya ng coat of many colors? This one represents the favor of God. Ito daw ang coat na ito, nung ni-research ko siya, yung daw, bakit hindi na lang gumawa si Jacob ng ganito kadaming, nag-produce na lang siya ng maraming coat at binigyan niya lahat ng anak niya. Bakit si Joseph lang ang binigyan niya? Because the coat of many colors represent favor from the Lord. Favor from God. Isa pa po, ang isa daw pong symbol nito is, it symbolizes birthright. Birthright po is binibigay po ito sa mga supposed to be panganay. Kapag panganay ka nung unang panahon, sa'yo ibibigay ng tatay mo yung birthright. Paano pag may birthright ako? Kapag binigay sa'yo ang birthright, ibig sabihin doble po yung inheritance mo. Pero sa kwento natin, hindi po binigay doon sa panganay. Sino po bang panganay? Si Ruben. Siya po dapat. Pero bakit doon binigay sa pang-11 na anak? Okay? Sa New Testament po, tayo pong mga Christians ay meron din po tayong naman ng birthright. And that is through Jesus Christ. Okay? So, babalikan natin yan mamaya. And verse 4, sabi po dito, nung nakita ng kanyang mga kapatid, sabi doon, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Eto na. Dahil nakita nga nila na paborito si Joseph, ano nangyari?
Nagsiselos. Nagsiselos yung kanyang mga kapatid. Kasi po sa totoong buhay, yung masakit na katotohanan, kapag nakakita tayo ng mga tao na sobrang pinagpala, may kunti naman, kunti lang, may kunti parang buti pa siya, no? Di ba may ganun tayong attitude? At isa pa sa mga hindi magandang katangian ng isang Pilipino, yung po bang crab mentality, na kapag may nakikita tayong umaangat, parang nandoon yung, ayaw nating umangat yung isang tao. Ito po yung kalagayan dito. Nung nakita nila na may favor si Joseph sa kanyang tatay, nagagalit sila. No? So, nung unang panahon pala, meron ng mga ganitong kwento na medyo may pagka-crab mentality. Okay? Sa verse 5, okay, ito na yun na nanaginip na si Joseph. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Okay, ito pa, nanaginip si Joseph at sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ano ba panaginip ni Joseph? Sabi niya, listen, ito yung panaginip ko, sabi niya. Sa verse 7, sabi niya, we were binding sheaves of grain out in the field. Okay, sabi ni Joseph, tagalogin ko lang, sabi ni Joseph, nag-ano daw tayo ng mga palay, tapos itong mga, yung palay ko ay may bind, ibig sabihin na tali-tali, okay? So, yun daw, yung pong nakatali na para kay Joseph ay tumayo, at yung nakapaligid sa kanya ay yumuko. Sabi ganon. Okay, so ito yung panaginip ko, sabi ni Joseph. Okay. So, dito po actually hindi pa naintindihan ni Joseph yung panaginip niya. In the succeeding chapter, doon niya pa lang ito maintindihan. Okay. Then sa verse 8, yan. Doon sa verse 8 po, sabi doon, his brothers, hindi ko kasi makita, pasensya na po. Sabi ng kanyang mga kapatid, sabi niya, ibig mo bang sabihin, ikaw yung magre-reign sa amin? Pangunahan mo ba kami? Pang 11 ka lang, hindi ka naman panganay, di ba? So sabi niya, will you actually rule us? Tapos yan, and they hated him all the more, lalo pang nagalit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. Okay. Minsan po kapag binibigyan ka ng Lord ng vision, may mga tao po na ayaw maniwala sa'yo. Dito po, mga kapatid mismo ni dapat nga, di ba, suportahan nila kasi kapatid nila si Joseph eh. But this time, dahil nga, ang nauuna sa kanila ay yung selos. So, ayaw nilang tanggapin yung vision ni Joseph. Sa verse 9, sabi dito, then he had another dream. Ito pa, may isa pa akong panaginip. Sabi niya, ito naman, ang sa panaginip ko, yung araw at yung buwan at saka 11 stars ay nag-bow down sa akin. Okay, tapos sabi na, ibig mong sabihin yung buwan at yung, ang tawag doon, araw ay yuyuko sa'yo. Ibig mong sabihin yung mga magulang mo, yung tatay mo, yuyuko sa'yo, magbabow down sa'yo, yung 11 stars, yung 11 mong kapatid, magbabow down sa'yo, okay? Ano pong ibig sabihin dito? Yung unang panaginip po, meron po siyang kasunod, okay? When you are perceptive to God's vision, God will give you another vision. Kapag perceptive ka, ibig sabihin, naunawaan mo yung panawagan ng Diyos sa iyo, magbibigay ang Diyos ng kasunod pa na kapahayagan sa iyo. Sa verse 10 po, ang sabi po dito, nung narinig ito ni Jacob, si Jacob mismo ay sinabi niya na, nirebuke niya yung kanyang anak. Nirebuke niya, sabi niya, ito bang panaginip mo ay pati ba ako at ang nanay mo ay magmabow down sa iyo? At tingnan niyo po ang ginawa ni Jacob dito. Sa 11 po, sabi, but his father kept the matter in his mind. Yan. Kapag ikaw po ay merong panawagan, o meron kang kapahayagan, o meron kang vision, meron kang panawagan sa Diyos, marami pong mag-question sa iyo. Dito po, ang nag-question sa kanya, tinatanong siya, sino ka ba? Sino ka ba? Pang 11 ka lang naman na anak. Okay? Meaning, some will believe and support you, but there will always be an opposition. Noon pa man, marami na talagang mga opposition. Kapag tinawag ka ng Lord, marami talagang pupuntra.
Nakuha niyo po? Kasi si Joseph, grabe ang panawagan, grabe yung vision na binigay niya sa kanya ng Diyos. Mahaba po itong kwento na ito hanggang sa makarating sila sa Egypt, pero ito lang muna yung aralin natin. Sa susunod naman yon, okay? So ano po ba yung major points? Ano po ba yung pwede nating makuhang aral sa buhay ni Joseph? Next slide po. Okay, what are the lessons that we can learn from the life of Joseph? Number 1 is be a vision keeper. Kapag tinawag ka ng Diyos, una sa lahat, God will eventually reveal through or sa pamamagitan po ng vision or dreams. Vision is the ability to see. Ito bang nakikita mo siya? Hindi siya actually yung sa ganito na nakikita ko si Lodi. Hindi po. Sa pamagitan nga po ng minsan sa panaginip. Okay? Ang vision keepers daw po ay sila yung mga taong nananatiling steadfast and the pursuit of the vision even in the face of challenges and opposition. Kapag vision keeper ka daw, kapag ikaw yung nais mong ikip, nais mong pangalagaan yung kapahayagan ng Diyos o panawagan ng Diyos sa buhay mo, kahit ano pa man ang balakid, ay kailangang i-pursue mo ito. Kailangan mo itong ituloy. Example, may panawagan ka, tapos sabihin mo, ay, hindi ko na kaya, kailangan ko ng luwa. Kailangan ko ng tumigil, hindi ko na to kaya. Okay. Huwag ganon. Huwag ganon. Kasi alam niyo po kung bakit. Sa John 15:16, it is not you who chose. Okay? Ang Diyos po yung tumawag sa atin. Siya po yung pumili sa inyo. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin ay pinili tayo ng Diyos, dinala tayo dito sa BICCM. Kala nyo lang kasi pag vision, kapag panawagan, pag tinawag ka lang na maging pastor, hindi po ganon. Lahat tayo ay meron pong panawagan sa Lord. Nung kinalakang nakaupo ka dyan, merong purpose ang Lord, bakit ka nandito sa iglesia nito. Kaya kanina nga po sa announcement no, ng ating kapatid, no, kung meron kang magawa para sa iglesia mo, gawin mo. Kung meron kang talent sa pagganta, bigay mo sa Lord. Kung may panahon ka na marami kang oras, dumalo ka ng mga midweek, kung marami kang, kung feeling mo, ang galing mong maghugas ng pinggan, maghugas ka ng pinggan. Kung feeling mo may talent ka talaga sa pagluluto, ngayon meron po kaming bagong na tuklasan na masarap magluto, si Sister Kyung. Yan. Ano na siya ni Sister Naida, assistant, no? So, ibig ko pong sabihin, yung panawagan po ng Lord, we have to keep it, no? Atin po yung alagaan kung may panawagan po tayo. Amen? Sapagkat hindi po naman si pastor o si madam ang tumawag sa inyo, kundi sabi sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Alam niyo po ba na ito po kasi ay salita salita po ito nung pinili po siya, sabi niya, hindi naman kasi ikaw ang pumili sa sarili mo. Sabi ni Jesus, ako yung pumili sa'yo. So doon pa lang talo-talo, hindi na tayo doon, wala na tayo doon, hindi, gusto ko no, hindi mo gusto, kundi pinili ka ng Diyos. Amen, Luigi? Pinili ka ng Diyos. Okay, pangalawa po, number 2. Isa pang lesson na makuha natin is a shift in your desire and priorities. Meron daw pagbabago, paglilihis sa mga bagay na gusto mo at sa mga priorities mo. Ano pong ibig sabihin nito? Nung si Joseph po ay nakikita niya na yung kanyang mga kapatid ay hindi na gumagawa ng maganda, sinumbong niya sa tatay niya. Ibig sabihin, kapag may nakikita ka na hindi na tama, na mali na, kailangan mag-shift ka, hindi ka lang sasang-ayon doon. Dito, ito, sasabihin ko to sa Lord. Okay? Ito po kasi yun, when God transition you into a new season or calling, okay, your passion, priorities, and interest often change. Kapag daw tinawag ka ng Diyos,
ang yun ang mga desire, yung priorities mo ay mababago. Ngayon, ano po ba ang priorities natin? Siyempre, priority natin, trabaho natin, no? Priorities natin yung pag-aaral natin, priority natin kung paano maging mabuti sa aking kapwa, no? Pero kapag tinawag po tayo ng Diyos, dapat po yung priorities natin naka-inline po yun sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His purpose." Ang Diyos po, siya po ang magtuturo sa atin para ganapin natin ang kanya pong purpose sa buhay natin. Number 3, unusual opposition. Kapag may panawagan ka, asahan mo na may mga mag-uupo sa iyo. A new season often attracts increased spiritual warfare. Okay? Hindi lang may mag-uupos, kundi actually, spiritual warfare ang iyong kakaharapin. Kapag may panawagan ka sa Diyos, kapag may gagawin ang Diyos sa buhay mo, asahan mo, hahadlangan ka ng kalaban natin. Kung hindi kanya kayang pabagsakin na wala ka ng pera pero masaya ka pa rin naglilingkod sa Lord, kung hindi kanya kayang pabagsakin na kahit may sakit ka, dumadalo ka pa rin sa gawain, alam mo, ang diablo talaga minsan gagawa siya ng simpleng bagay. Yung nagdadrive ka lang, minsan may mag-cut sa'yo. Yan. Minsan talaga iinisin ka niya. Kasi ayaw niya na gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Ayaw niya na gagawin niya yung panawagan mo. Panawagan ng Diyos sa buhay mo. Maging si Paul po, dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 9, sabi dito, "Because a great door for effective work has opened to me and there are many who oppose me." Si Pablo mismo po ay maraming nag-o-oppose sa kanya. Si Pablo na yun maraming pinapagawa ang Lord sa kanya, pero sabi niya, ang daming nag-o-oppose sa akin. Kaya asahan po natin sa ating paglilingkod sa Diyos, sa panawagan niya sa atin, hindi dapat bago sa iyo na merong mag-oppose sa iyo. Okay lang yan, part of life, part of the ministry. Nakuha niyo po? Ayaw mo na pala dyan sa ministry, marami palang opposition. Okay. Number 4, new levels of responsibility. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, God will entrust you with greater responsibility kasi gusto niya i-stretch ang iyong pananampalataya. Ang sabi sa Luke 16:10, sabi, "Whoever can be trusted with very little," kapag katiwalaan ka sa maliit na bagay, papagkatiwalaan ka Diyos sa mas malaking bagay. Ano po bang ibig sabihin nito? Kapag tinawag ka ng Lord, hindi stagnant ang calling ng Lord sa'yo. Dapat nagle-level up tayo. Lahat tayo dito. Dapat after 1 year, after 2 years, dapat nagle-level up na yung paglilingkod natin sa Lord. Amen? Marami po akong nakikita dito na nagle-level up na talaga sila sa kanilang paglilingkod sa Lord. Katulad po ni Joseph, kung i-continue po natin yung buhay ni Joseph, doon po sa chapter 37, 39, 40, okay? Si Joseph po, hindi po siya nanatiling ganun, na parang inaapi-api lang siya, binubuli siya ng kanyang mga kapatid. Alam mo ba, sa sobrang sama ng kanyang mga kapatid, benenta si Joseph. Dapat kasi, hinulog siya dun sa balon. Kaso lang, itong si Ruben, meron pa naman siyang puso bilang kuya. Sabi niya, wag niyong ihulog sa balon, ibenta na lang natin, kikita pa tayo. So nung may dumaan na mga traveler, binenta nila. At ang tawag dito ay sila yung mga Ismailites. Ito naman mga Ismailites, binenta naman nila si Joseph doon sa Egypt. Binenta nila doon kay Potiphar. Si Potiphar ay isa siya sa mga opisyal ni King Pharaoh. Ito yung kwento ni Joseph. So nung siya ay binenta, siyempre naging katulong siya doon sa bahay. Alam niyo po ba, sabi doon sa verse 2, "The Lord was with Joseph and he prospered." Kahit na binenta na siya, naging katulong siya, pinrasper pa rin siya ng Lord. Sa verse 3, sabi doon, "The Lord gave him success." Sa verse
in charge of Potiphar's household. Hindi lang siya basta-basta kasambahay, kundi binigyan siya ng karapatan na ikaw yung mamahala. Kumbaga, mayordomo. Ginawa siyang mayordomo. Ibig pong sabihin, bawat isa sa atin po dapat nagle-level up po tayo. Ngayon, medyo taga-ano ka lang ng upuan, bukas, mayordomo ka na. Tulad ka na ni Brother Alfred. Pakiayos ng mga ano ha. Hindi naman po ganun. Ibig ko pong sabihin, sa ministry po, kailangan po talaga natin mag-level up. Huwag po kayo makontento kung taga-upo lang tayo dyan. No? Baka mabutas na yung mga maganda nating upuan. Dahil sabi po ng Lord, sa Proverbs 75:6-7, promotion comes from the Lord. Alam mo po ba na nagpo-promote din ng Lord? Huwag niyong expect lagi na promotion yung sa trabaho lang, na-promote ka sa manager ka na or whatever, pero dapat po, dito po sa ministry, dapat na-promote din tayo. Kasi sabi po, the promotion comes from the Lord. At alam niyo po ba, sa Isaiah 43:19, sabi ng Lord, I am doing a new thing. Gusto kasi ng Lord, may gagawin siyang bago sa buhay mo. Ayaw ng Lord na maging stagnant tayo. Gusto ko laging may gagawin akong bago sa buhay mo. Pero bago gagawa ang Diyos sa buhay mo, meron po yung prerequisite doon sa verse 18. Dapat kalimutan mo muna yung nakaraan. Forget the past. Forget the former things. Then I will do new things in your life. Nakuha niyo po? Yan. So level up po tayo. Number 5. Eto. Number 5, run away from temptation. Okay, so, itutuloy ko lang yung kwento ko ha, hindi na natin babasahin. Di ba, naano na si Joseph? Na naging mayordomo na siya, di ba? Okay, itong si Potiphar, yung asawa niya, ito pala si Joseph, pogi pala to, at saka medyo, maganda daw ang katawan. So, itong asawa ni Potiphar, ay tinutukso niya si Joseph. Alam niyo po ba na araw-araw tinutukso niya si Joseph? At dahil ayaw nga ni Joseph, sabi ni Joseph, ayoko kasi ayoko magkasala sa amo ko. Ayaw niya magkasala kay Potiphar. Okay, so isang araw, gumawa talaga ng marahas na hakbang itong asawa ni Potiphar. Okay? So anong ginawa ni Joseph? Anong ginawa ni Joseph? Ayun o, sabi niya, run away. Tumakbo si Joseph. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 39, verse 7-12. And Joseph ran out of the house. Tumakbo siya. Kaya hindi po totoo yung kanta ni Imelda Papi na, O tukso, layuan mo ako. Ang tukso po, hindi po yan lalayo sa atin. Tayo po yung tatakbo. Tayo po yung lalayo sa tukso. Nakuha niyo po? Kasi po, ang tukso ay kasalanan. I mean, hindi. Kapag nag-give in ka doon sa tukso, kasalanan na yon. Nandiyan ang tukso, tumakbo ka. Huwag kang mag-dwell doon. Kasi, ang kasalanan po kasi is para yung enjoy now, sin later. Para po yung, ang kasalanan, lagi ko pong ini-example, para po yan siyang kolesterol. Masarap po ang lechon. Masarap po ang kare-kare, lalo na pag maraming bagoong. Masarap po ang sitsarong baboy, sitsarong manok. Okay? Masarap po yan, pero unti-unti, nagbibuild siya ng kolesterol. At doon, kaya marami sa Pilipino, mga high blood. No? Ganun po ang kasalanan. Unti-unti lang. Parang ang sarap sa una. Okay? Ang sarap sa una, pero in the end, mapapahamak po tayo. So kapag may temptation, ang gagawin natin? Tatakbo. Tatakbo tayo. Ibig sabihin, run out from that situation. Kunyari, ito yung sitwasyon mo. Huwag kang mag-dwell doon. Huwag mo i-enjoy. Dito muna ako, parang masarap pa eh. No? Run out. Umalis ka sa sitwasyon na yan. Na baka ngayon ay medyo kinikilig-kilig ka pa, pero sa bandang dulo, nasa kumunoy ka na. Natawa naman si Lane. No? Sa bandang dulo, kumunoy na ang bagsak natin. Huwag nating paglaruan ang kasalanan. Sin is sin. Ang sili,
na maliit at ang siling malaki, anong, ha? Pareho? Parehong maanghang. Maliit man o malaki, parehong maanghang. Maliit lang naman kasalanan ko, sisi. Maliit lang kasalanan ko, medyo ganito lang yun, no? Parang inuuna ko lang muna yung cellphone, hindi muna ako nakapag-pray. Maliit lang naman. Masyado ka namang, corny, no? So, ibig kong sabihin, maliit, malaking kasalanan, kasalanan pa rin yun. Okay? Takbo. Okay. Kung mapapansin niyo po si Joseph, after nito, blessed po siya ng Lord. Alam niyo po ba na huwag daw po tayong mag-expect ng blessing kapag gusto mo pang makipaglaro sa kasalanan. Baka kasi minsan, kaya hindi natin minsan natatanggap pa talaga yung fullness ng blessing ng Lord dahil nakikipaglaro pa tayo sa maliliit nating kasalanan. And number 6, the last, be a blessing regardless of your surroundings. Maging blessing ka daw kahit ano pa man yung nakapaligid sa'yo. Si Joseph po, nung nasa kulungan na siya, di ba, tinukso siya ng asawa ni Potiphar? So dahil hindi nagtagumpay yung asawa ni Potiphar, doon pinakulong. Kasi gumawa siya ng kwento eh. Sabi niya, itong Joseph, ginawa na ko ng hindi maganda. So ito naman sa Potiphar, dahil nga asawa niya, so pinakulang niya si Joseph. Si Joseph po, hindi po nababago ang kanya kung ano siya. Nung nasa kulungan na siya, nananatili pa rin siyang doon po sa Genesis 39, 20 to 22. Ang sabi po doon, but while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. Walang nabago. Kahit saan mapunta si Joseph, nung nandoon siya sa, binubuli siya ng mga kapatid niya, nung benenta siya, nung naging katulong siya ni Potiphar, hanggang sa nandoon siya sa bilangguan, wala pong nabago. Ang sabi po doon, Joseph, the Lord was with him, and God showed him kindness and granted him favor. Ibig sabihin, kahit saan ka man dadalhin, o anuman ang surroundings mo, anuman ang circumstansya mo, mananatili pa rin ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi kasi nakadepende sa iyo ang pabor ng Lord. Siguro kasi mabait ako kaya ang favor ng Lord nasa akin. Hindi po, given na po yung favor ng Lord ay para po sa lahat. But, yun nga po, yung aming pinag-aralan kagabi is, the Lord is near to those who call Him. Ang Diyos daw ay malapit lang naman talaga ang Diyos. Hindi siya malayo. Pero meron po siyang dalawa. Sabi doon, malapit ang Diyos doon sa tumatawag sa Kanya. At doon kapag, in-example ko nga kagabi, hindi ka po pwedeng tumawag sa taong hindi mo kilala. Example po, hindi po ako pwedeng tumawag ngayon kay Mayor Jenny Barsaga dahil hindi niya naman ako kilala At wala din akong numbers niya. Pero kapag kilala mo ang isang tao, like si Nina, ang kilala ko, pwede akong tumawag sa kanya anytime kasi meron akong relasyon sa kanya. Ganun po yung Diyos. Kapag may relasyon po tayo sa Diyos, we can call Him anytime. Amen? At doon naman po sa pangalawa is, ano yun? Call in truth. Tatawag tayo sa Kanya, lalapit tayo sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Ano po ba ang katotohanan? The truth is, God is righteous. Maraming tumatawag sa Diyos, pero hindi naman sila namumuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. At napakaganda po na aming sharing kagabi. Ang sarap po ng kinain namin kagabi. Tapos meron pang ice candy na mango graham at saka mongo graham. Ang sarap po. Kaya samahan nyo lang kami kada Sabado. Meron pong nagpapakain sa amin dito ng ice candy. Okay, so be a blessing regardless of your surroundings. And in the next chapter of the life of Joseph, he was promoted to a higher responsibility. No? Nagiging governor siya. So next topic naman natin yan, nung naging governor siya. At nagkaroon ng katuparan na yung kanyang mga kapatid ay nag-bow down sa kanya. Okay. So dyan lang po muna tayo at sana may makuha tayo dun. Ano po ba yung mga
mga makukuha kong take away doon sa buhay ni Joseph. Ito pong pinaka number 6. Balik ka doon din sa number 6. Ito pong number 6. Ito po yung pinaka bet ko sa lahat ng points. Be a blessing regardless of your surroundings. Kahit saan ka dadalhin ng Lord, maging blessing po tayo. Amen? Hindi dahil nandito ako sa church, mabait ako, blessing ako sa bawat isa sa inyo, pero pag nandun naman ako sa working place ko, kumusta naman? No? So, maging blessing daw tayo. Kasi po, kapag tinawag ka ng Diyos, wala pong imposible. Alam niyo po kung bakit? Next slide. Because God specializes in impossible situations. Ito yung specialty ng Lord eh. Kung sa mga doktor ay meron pong specialty ang mga doktor. Like example, ang doktor ng may sakit sa puso ay cardiologist po ang tawag sa kanya. May specialty po sila. Alam niyo po ba ang ating Diyos ay may specialty din po siya. Ito po yung paggawa ng mga imposibleng sitwasyon. Ang sabi po sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Kapag tinawag ka ng Diyos, kapag meron kang panawagan, kapag may pinakita sa iyo ang Diyos, meron siyang kapahayagan sa iyo, Lord, imposible yun. Hindi po mangyayari yung binigay niyo sa aking kapahayagan. But God specializes in impossible situation. And next slide, yung imposible sa iyo, hindi imposible kay Lord. Kaya, chill ka lang dyan. Magkape tayo mamaya. Okay? Ano bang bagay na imposible sa'yo? To, tandaan mo, ano bang bagay na imposible sa'yo, hindi yun imposible sa Diyos. Amen? Amen? Parang hindi kayo eh. Walang bagay na imposible sa Diyos. Baka sabihin mo, imposible to. Hindi ako pwedeng tumayo dyan. Balang araw, tatayo ka dito. Brother Jorel, pag-ngiti ka dyan. Darating ang araw, gagamitin ka, tatawagin ka ng Lord. Imposible ba yon? Ang sabi ng salita ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Kaya maging handa tayo. Maaring managinip ka, maaring sasabihan ka ng pastor mo, ikaw ganito, pwede ka bang magbigay ng mensahe, pwede ka bang mag-share ng Word of God? Gagamitin ng Lord ang bawat isa sa atin. Because I believe that ang bawat isa na narito may purpose po ang Lord. Hindi po siya dahil, kasi nung bata pa kami, nandito na kami sa BICCM kayong mga youth. Hindi po. Dahil may plano po ang Diyos sa buhay mo. Minsan napadaan lang dyan yung mag-anak ng Martisyo, nakita nila may ilaw. Pero dinala sila dito dahil may purpose ang Lord. Sa bawat isa sa atin, may layunin po ang Diyos sa buhay mo. May layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin at huwag mong sasabihin na imposible dahil sa Diyos, wala pong imposible, kaya chill ka lang dyan. Amen? Palakpakan po natin.